Umong sama ng panahon na narito na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at kita po yan dito sa satellite imagery mula sa Weather Central at ayon sa Pag-asa, ito ay tinatayang nasa layong 1,030 kilometro, 1,030 kilometers sa silangan po ng Central Luzon. At dahil nasa karagatan pa itong low pressure area na ito ay most posible po itong lumakas at maging isang bagyo sa mga susunod na araw. At dito po sa ating wind map o yung lakas ng hangin, makikita po natin itong mahinang sirkulasyon nitong LPA na nandito sa may silangan ng Luzon. At yung pong hanging habagat ay patuloy na umiihip dito sa malaking bahagi ng ating bansa. At kahit malayo pa itong LPA, mapapansin na natin na magdadala na po ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon hanggang dito sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. At kabilang din po sa maapektuhan nitong LPA ay itong Southern Luzon. At dito naman po sa ating inaasahang magiging lagay ng panahon, hindi pa po apektado itong Northern Luzon ng mga pag-ulan, pero dito sa Southern Luzon ay makakaranas na po ng mga kalat-kalat na pag-ulan. At sa Metro Manila naman, maliit ang posibilidad na umulan sa umaga, halos 10% lamang, pero pagdating ng tanghali hanggang gabi ay mataas na po yung posibilidad ng pag-ulan, 90 at 80%. At sa mga lalabas po ng bahay, mga kapuso, baunin po ninyo ang inyong mga payong panangga sa ulan pagdating ng tanghali. Pero panangga rin po yung payong na yan sa sikat ng araw dahil inaasahan natin ang mainit na temperatura at maalinsangang panahon sa tanghali. Sa Visayas naman, posibleng ulanin po yung malaking bahagi ng Visayas, lalo dyan sa Boracay, Iloilo, Bacolod at Cebu. At sa Mindanao din ay makakaranas din po ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Makikita natin Cagayan de Oro, Davao, Kidapawan, General Santos at Cotabato. At yun po nga sa silangang bahagi ng ating bansa, doon po sa lugar na makakaranas ng ulan, maging alerto po tayo sa posibleng pagkakaroon ng landslide at flash flood. Sunrise po natin dito sa Metro Manila, 5:36 ng umaga at sunset naman po mamayang 6:29 ng hapon. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Good morning mga kapuso. Para po sa ating mainit na chika ngayong umaga, hindi na naman po mula Batanes hanggang Holo mapapanood ang Itbulaga. Ako meron na din po sila ngayon sa Indonesia. Baka kalain nyo hanggang Indonesia abot na. Very successful daw po ang pilot episode na nangyari doon kung saan meron silang sariling bersyon ng hit na segments gaya ng All for One, One for All, PNV o pambato ng video. At syempre, mawawala ba naman ng Pinoy henyo? Naku, kamukhang-kamukha po ng studio rito ang kanilang set. At sa Twitter, nagpaabot ang suporta ang original Pinoy Dabber Cards sa mga bagong Indonesian Dabber Cards. Silakan dipasang strapnya. Bulaga. Kompleto yung Bakit kamukha pa rin ni Jose yung isa? Akala ko nga siya. At yung counterpart doon ni Paolo Ballesteros, Kamukha rin niya. Filipino tunay. The others are Indonesian. Sarap naman. Meron silang ano. Yun yung franchise ng tapes. One for all for one. Ito ba? Sakto sa mga segment. Pero may kamukha rin si Alam Kay eh. So yan yung mga EB babes nila. Oo, Ibi Babe. Pero nakadamit. Ano ganda. Ganyan din pala sila pumalakpak doon, no? Ganun din. Lumalabas. Si Wally, tsaka si Jose, at saka si Paolo. Ginagaya nila talaga lahat. Galing! Pinoy! Panahan yun! Meron din. Huwag kayo magulat pag unang hirit Indonesia. Ha? Di ba? Unang hirit Indonesia. Kaya para sa kompletong balita impormasyon at pampasaya morning gimmick, tambay na dito sa Unang Hirit! Ang mas maganang pagsalubong sa inyong umaga ay hatid ng Unang Hirit at Julie's Bake Shop. Ma, si Rek. Hello po. Coffee? Sure. Pa, siya yung star player namin dati. Hindi naman. MVP lang. Ay, bakit po?
successful writer din siya. Papatimpla niya black din. 2 teaspoons? No, sir. 3. Ano mang tapang ng timpla mo, kuwang-kuwa ng Nescafe Classic, gawa sa pinakapiling coffee beans. 1 point. Nescafe Classic.